Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Nakadalawang topic din ako. Pero iba ho topic ko ngayon. Yun nung hipag ko. Kaya sinasabi ko, nakapabayaan ko, kawawa naman. O may pag-asa pa ho yun eh. O masyado lang humalakas yung demonyong pumasok sa kanyang kaisipan, no? Hoy, Grace Chingsay, umayos ka na. Nagkita na naman kayo ng kapatid mo sa korte, yung inawalang niya mo, no? Paulit-ulit, walang kasalanan sa iyong kapatid mo para pahirapan mo. Hindi yan ang hingi sa'yo at tumulong sa inyo yan. Tanggapin mo tindi, bichi, sa kape. Ha? Alam mo yan. Hindi kayo nahihiya, nakikita kayo sa korte. Nagtatanungan ng tao. Ano yan? Ano ka? Yan sasabihin ko. Pinakamabait na kapatid mo, inawalang niya mo. Gago talaga to. Makinig ka ulit, ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Atty. Noel. Atty. Noel, 41,000 views. Meron siyang 105,000 subscriber. Grace Chingsay. Hindi naman to lukulukong abogado para pumalaot ito rito sa YouTube at magbigay ng kaalaman sa batas. Ewan ko kung ano bang batas yung batas yata ng demonyo yung pumasok sa tuktok mo. Ito yung batas na legal. Pakinggan mo, ha? Na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Pero bago ako mag-umpisa ay request ko lang sa aking mga bagong viewers na sana mag-subscribe kayo dito sa aking channel para mas subaybayan nyo yung aking mga vlogs. No? Ngayon, press nyo rin yung bell dyan for future notification. Nakasubscribe na ako, Atty. Noel. Ng aking mga vlogs. Ano po? At kung nagustuhan nyo naman itong vlog ko ngayon, pakipress na rin. Ito, tungkol ito sa deed of donation na ginawa mo, no? Po yung like para naman nalalaman ko. Alam niyo po, ang bawat vlogs na ito ay pinaghahandaan ko. Kaya, syempre, gusto ko rin naman malaman ko. Narinig mo, Grace Chingsay. Manood ka kasi ng vlog ko. Ha? Mag-subscribe ka na rin. Oo. Para may yung utak mo, no? Basa ka ng basa ng Biblia. Ha? Ito sinabi niya, bawat vlog niya ay pinaghahandaan niya para may maibigay siyang kaalaman legal, no? Yung pinasok mo, illegal yan. Ay, sige. Ako, naging interesado ang aking mga viewers at nagustuhan nila. So, okay. Ngayon ba, ang ating pag-uusapan na topic, no? Marami mong nagpapadala kasi sa akin ng comments na naman na pag minsan merong ibinibigay sa kanilang halimbawa property, titulo ng lupa, iwanan lang sa kanila at bahala na daw sila. Yun daw ang bigay nila sa kanya ng mga kung sino man ang gustong magbigay, yung kamag-anak, nanay at tatay. Pero ngayon, hindi niya mailipat sa pangalan nila dahil wala, iniwanan lang yung titulo, iniwanan lang yung ORC at hindi nagawa ng anumang dokumento. So, ito, bibigyan ko kayo ng mga yung documents o yung mode of conveyance na kailangan para mailipat sa inyo ang titulo ng lupa o RCR ng sasakyan. Okay, una, dapat meron tayong tinatawag na deed of donation. Usually, yan ang ginagamit. Ang mga magulang magbibigay. Ito yung ginamit mo, Gracia. Yung deed of donation mo na ginawa sa ilalim ng puno ng ewan, saan ko? Tuloy. Na ng lupa sa mga anak. Ang mode of conveyance ay deed of donation. Ang donor doon ay yung parents at yung donee ay yung pagbibigyan o yung anak. So, yan ay gagawa ng isang deed of donation. Pupunta kayo sa isang lawyer, notary public. Maghahanda kayo ng tinatawag na deed of donation at pipirmahan ng donor at ng donee. Medyo marami lang
detalye tungkol dyan sa donation na hindi ko na i-discuss. Pero ang mahalaga dyan ay, unang-una, merong acceptance, ang donee o yung pinagbigyan. Pangalawa, yung nagbigay ay hindi dapat mawawalan yung, halimbawa mga anak niya ay 3, sa isa lang niya i-donate yung property, mawawalan ng mana yung 2, hindi yun pwede. Opo, yun ang isa. Narinig mo, Gracing Sai, kung ang anak niya ay 3 at ibibigay lang sa isa, hindi yun po pwede. Ha? General rule yun, sabi ni Attorney Noel. Ha? Eh kayo, sinuwapang mo lahat. Syunga ka talaga. O, tuloy. Isa sa general rule dyan sa donation. At pangalawa, dapat merong matitira para sa kanila kapag nag-donate ka. So, yan ang mahalagang mga detalye tungkol dyan sa donation. Narinig mo, kailangan may matitira doon sa nag-donate. Hindi yung i-donate lahat. Eh, kasi sinuwapang mo na lahat. Ha? Tuloy, Attorney. At ang isa pa ay yung sinasabi nilang ang donation ay kung merong condition ay dapat ma-fulfill o magawa ng donee bago mapasa kanya yung property. So tandaan po natin yan, kung halimbawa may binigay kayong property sa inyong mahal sa buhay, dapat merong mode. At ang mode ay yung deed of donation. Ayan. Meron naman yung mga tinatawag na sa mga korporasyon, halimbawa Malayo na yan. O, yun lang. Napakasimple, Grace Jingsay. Ha? Alam mo, no, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ang pumasok sa utak mo para mo maisip na gawin yan sa kapatid mo. Oh, walang kasalanan sa iyo. At itong kaso na to, ang tagal na. 4 na taon na, oh. Yung kapatid mo may sakit. Ha? Ini-stress mo pa, bugok. Hindi mo iniisip eh. Yung darating, ang alam mo, kung marami kang kwarta, eh, tatagal ang buhay mo. Eh, parang pinapatay yung kapatid mo, ha? Mabuti na lang at hindi ako pabaya eh. Oo. Kung pinabayaan ko ito, baka wala na eh. Oo. Oo. Kasi kailangan niya monitor eh. Ang sugar niya eh. Ha? Tsaka ikaw, tinitignan kita, meron ka na rin tama eh. Gaganong-ganong ka na eh, oh. Ha? Ay, matakot ka sa karma, Grace Jingsay. May Diyos. Paulit-ulit ako. Ilang hakbang lang ang bahay mo sa bahay ko. Magbigay ka ng isang kasalanan ng kapatid mo sa'yo para wahayupin mo. Iyon na lahat yan. Ilang milyon lang naman yung sinaswapang mo. Oo, maski mahirap kami, walang problema. Basta may nakabigay kang isang kasalanan ng kapatid mo sa'yo. Bilang kapatid at bilang anak. Ang puta, maski saan ka magtanong dito sa buong Itiyagi, pinakamabait na kapatid, yung anak. Tututo. Hindi namin kayo pinabayaan nung walang-wala kayo. Nakakagigil ka. Oo. Paulit-ulit dumating ako sa buhay nyo. Walang-wala kayo. Nangungutang lang nga kayo sa amin. Oo. Lahat ng kinita ko sa Saudi Arabia, pinahiram sa iyo ng asawa ko. Kapulot kayo ng bangko. Walang collateral, walang interest. Ha? Tapos tsaka hindi ko alam pa paano ginawa mo, no? Mga dokumentong ginawa mo, deed of donation na kung anong ginawa mo dyan, no? Pero napakalayo ng pirma ng tatay mo. Tsaka hindi magagawa ng tatay mo yan. Yung ginawa mo, hindi niya kayang gawin yan. Maski ganun si Papang, ano yan eh. May isip. May utak. Nag-aral tatay mo eh. Di gaya mo tanga. Si Mamang eh, walang magagawa si Mamang sa'yo. Pero, tinatanga mo yan. Grace Jingsay. Itong kaso na to, napakasimpleng kaso. Dapat nga ito nasosolve na sa barangay lang eh. Kaya dumaan kami sa barangay para magkausap-usap kayo sa barangay. Sana doon sa barangay natapos na to eh. Kung talagang ikaw, talagang totoo yung dala-dala mong dokumento, hindi naman kami tanga. Nakapag-aral din kami, hindi nga lang kami nakapagtapos.
Pero kung makikita at mapapaliwanag mo na talagang ikaw, sa'yo lahat yan, eh, yung ari-arian na yan, hindi kami hindi na kami magsasampa ng, hindi eh, hindi kayo pumunta, 3 beses kayong pinatawag sa barangay, lahat kayong magkakapatid. Ni isa walang sumipot. Pinagkaisahan ninyo itong kapatid nyo, oh. Walang ginawa sa inyong kasalanan. Lalong wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Oh. Ha? Paulit-ulit, Grace Jingsay. Ha? Kada birthday ng kapatid mo, nandito kayo. Buong pamilya kayo, nandito kayo. Ang saya-saya ninyo. Taon-taon. Anong simpleng kaso, no? At abogado na nagsasabi, bakit mo pa pinahihirapan yung kapatid mo? Depressed na siya eh. Minsan umiiyak siya. Napapansin ko tahimik siya, mga ganun. Sabi ko nung iniisip mo ako sa kanya, wala. Niya. Kasi minsan nahihirapan din kaming mag-produce ng kapital. Oo, hindi naman ako, ito lang naman ang konting hanap buhay namin dito. Oo. Hiram, bayad, ganun lang eh. Utang bayad, ganun lang kami. Pero kung hindi mo winalangya, hindi sana kami nangungutang. Di ba? Oo. Mabuti pa yung pangpangkin mo, talagang puto rin. So, ano ba pinakain sa inyan? Si Kupal, Crisnel ba yan? Gunggong din yan, no? Instant millionaire. Grocery hardware ang binigay mo. Ano ba naitulong sa inyo si Crisnel? Paulit-ulit ako. Chay ka niya. Tira kayo sa bahay namin. Taga-alaga ka niya nung pinanganak yan. Yung asawa ko naglalaba. Tagal nyo tumira sa amin. Di ba? Kaya alam ko kayo mula ulong hanggang paa. Oh. Meron na kami. Wala ka pa. Nangihiram ka nga lang eh. Nung nag-uumpi-umpisa kayo eh. Oh, di ba? Paulit-ulit ako. Darating ako asan yung elf na pangkuha. Hiniram mo. O pati pala pera, umihiram ka pa eh. Ngayon ko lang nalaman. O, panglikida. Yung ginawa mong bayani, na kapatid mong gago, tignan mo, asan na sa ngayon? O, posible namang nasa langit yun. Ulol. O, di ba? Kung kailan tumandang paurong. Di ba? Nang babae pa. Patay. Diba? Gracing sa'yo, habaan mo yung utak mo. No? Pauti-uti ko. Sa pari ka pumunta, humingi ka ng payo. Oo. Mabisa yung langis ng Jesus Nazareno. Gusto mo, kukuha kita sa Quiapo. Papakuha ko. Ipapahid mo dun sa ulo mo. Para matanggal yung yung espiritong, masamang espiritong pumasok sa'yo. Madasalin mo, napasok ka pa ng demonyo. Mahina rin ang pananampalataya mo pala. No? Kawalang yan yung ginawa mo. Gago talaga to. Magbago ka. Di pa huli ang lahat sa'yo. Oo. Malay mo, bumaling ka pa. Mapagmilagroan ka ng poon. Pero ganyan nakapapailalim ka sa demonyo, wala. Titignan kita sa korte, titignan kita Umagang-magana yung katawan mo, no? Malakas ka na bang kumain? Ano bang mo? Para kang namamaga Oo. Maawa ka sa kaluluwa mo. Naniniwala ka pa ba sa kaluluwa? Grace Jingsay? Hindi basta yung kahayupang ginawa mo dito sa lupa, loko-loko to. Oo. Hindi ka naman inaano nung kapatid mo, naisipan mong ganyanin. Payo ba nung kapatid mo, yung gunggong na namatay? Loko-loko to. Isa rin tong bitchi na to Sa halip na pagsabihan mo yan baka mas masampay, isa ka pa. Wala kayong utang na loob, no? Ang buti ko sa inyo. Lalo sa'yo, ikaw, bitchi ka. Loko-loko to. Mag-isip ka nga. Paminsan-minsan nagsisimba ako ng linggo.
Titignan ko kayo eh. Titignan ko. Wala, parang di na kayo nagsisimba. Ha? Bakit? Hindi nyo na ba kailangan magsimba? Makwarta na kayo, ganon? Ako hindi ako pala simbang tao. Alam niya yan. Minsan nga lang ako magsimba kung minsan. Sa Quiapo pa eh, pag piyesta eh. Pero hindi nawawala sa akin ng Panginoon. Ganon. Tsaka hindi ko kayang gawin yung kahayupan na yan. Ginawa mo sa kapatid mo. Paulit-ulit, dadalawa lang kami magkapatid. Pero hindi ko ginawa yung ginawa mo. Papagawa ko deed of donation. Yes, para sa akin lahat. Itong kapirasong naiwan ng aking ina, hindi. Kapatid ko yan eh. Ikaw, ang lakas ng loob mo, siyam kayo, sinuwapang mo lahat. Tapos binigyan mo lang yung mga, tameme na yung mga nabigyan eh. Sa ngayon, tsaka ang galing mo, no? Sinama ka na nga ng tatay mo. Isinosyo ka na dahil ikaw, wala kang asawa, wala kang anak. Ha? Lahat ng ari-arian na napupundar ng inyong mag-ama, pangalan mo, tsaka pangalan niya. Bandang huli, yung mga nabibili mo, pinangalan mo lang sa'yo, hindi mo na sinama si tatay mo eh. Walang niya ka rin eh, no? Sa totoo lang. Kasi mura mong gagawin yung magulang mo. Pero may panahon ka pa. Magdasal ka, kaya mo yan. Oo. Humingi ka ng mineral water, holy water sa pare. Gusto mo ba pa, hihingi ako doon sa kumbento para paligo mo kaya? Ha? Para maano ka, matanggal ka dyan sa demonyong lumulukob sa'yo. Walang kasal. Kung sa'yo ginawa yan, gusto mo? Yun na lang yun. Mga nakakarating dito talagang paabutin mo sa... Walang ganun. Sampu sa... Walang ganun. Talagang hindi mo bibigyan yung kapatid mo. Talagang sira ulo mo. Malaki talaga diferensya mo. No? May batas. Sa batas ng Diyos, talo ka na. Dito ka na lang lumalaban sa batas ng tao. Oo. Ewan ko kung mananalo ka. Maliwanag, sabi ni Atty. Noel. Na hindi po pwede na sa isa lang i-donate yung kayamanang maiiwan ng magulang. Ari-ari ang maiiwan ng magulang. Na wala yung dalawa. Hindi yan pwede. General rule yan, sabi. Saan ka ba na... Alam ko, kala mo siguro walang gagalaw eh, no? Oo. Kaya tumira ka ng tumira. Hindi ka nagtanong sa abogado bago mo kinanayang deed of donation na yan. Peke pa. Peking-peke eh. Oo. Diba? At ipinagpalagay mo ng totoo. Hindi rin po pwede nga eh. Diba? Kasi nga, magkakapatid kayo. Yun ang anak sa labas. Eto kamukha ng nanay mo to. Juniora to eh. Kaya nga kung gaano kabait yung nanay mo, halos ganito rin to. Walang kasalanan sa mundo. Binigyan mo pa ng kasalanan yung nanay mo. Gago to. Malapit. Sana magtagal pa buhay ni mama. Isipin mo nga yan. Buti nga pumunta pa yung kapatid mo nung namatay yung kapatid niya Syungay. Oo. Ayoko na sa akin papuntahin eh. Pero sabi niya, hindi pa, kapatid ko yan. Sabi niya. Manong ko yan. Pumunta pa rin siya. Pero tinanong ko yung anak ko, hindi ako pumunta eh. Bubisit ako sa pagmumukha ng kapatid mo na yun. Sa totoo lang, ulul. Oo. Kung kailan tumandang paurong, bugok. No? Hindi ko nasabing malinis ako. Pero hindi ako tanga. No? Para magbahay ng babae at bahayang ko pa. No? Tsaka nakalipas na yan. Hindi kami nagkahiwalay. Maski minsan, 47 years na kami. Diretso yun walang hiwalay may mga dumating na alon, pero kaya namin eh. Hindi kagaya yung kapatid mong gago, talagang grabe, no? Pero kinonsinti mo eh. Kala ko ba ayaw mo sa mabisyo? Kinonsinti mo. Gracing Sai, maayos ka. Hindi pa huli lahat. May Diyos. Basa ka ng basa ng Biblia. Nagbabasa ka pa ba ng Biblia? Wala sa Biblia yan. Naswapangin mo lahat.
ng ari-arian ng iyong magulang. Walang ganyan. Tsaka paulit-ulit ako, mabuti sana kung tong kapatid mo waldas, o wala ang bait. At paulit-ulit ako. Tanongin mo yung nanay mo na ha. Patay na si Papang Kung meron kayong naibigay na ginhawa dito, isa lang. Pinanganak siyang mahirap. Nung kinuha ko siya, mahirap pa rin siya. Paulit-ulit. Kinuha ko siya, mahirap lang kayo. Sa tulong ng Panginoon Diyos, naging maganda naman ang buhay niya. Ano lang ba naman buhay niyo? Natira kayo sa bahay na butas-butas, bulok-bulok, wala nga kayong banyo Siya pa ang nagpagawa ng poso nyo, wala kayong bomba. At paulit-ulit, lahat ng kinita ko na ipinadala ko sa kanya, pinautang niya sa inyo, sa magulang niya, kada pupunta siya ng Manila. Yung tatay mo, hindi na zero. Paulit-ulit, come to the point, binebenta yung bahay na tinitiri, bulok na bahay nyo nakatirik dyan sa lupa na may lupa. Si Bompin ang bumili para hindi kayo mapalayas. Boy Chingsay ka ng Boy Chingsay, si Raulo. Bago nakabayad si Boy Chingsay sa kalahati nung pagkabili sa lupa, 3 buwan pa. Russell yan, ang nag-aagawan, parehas milyonaryo. Sinagip kayo ng kapatid ninyo na winawalang niya mo. Paulit-ulit. Alam mo yan, Bichi. Tatanga-tangahan ka rin. Alam mo, istorya. Buo. Napakalapit ko sa'yo. Ha? Ba't nagawa mo yan? Gumawa kayo ng istorya no? Sinundan niyo yung buhay ko. Wala akong kaaway dito. Kayo lang ang umaway sa akin na wala naman akong kamalay-malay na tinitira nyo pala ako sa likod. Ha? Gago kayo no? Nilalahat ko na kayo. Wala akong sa inyo, wala akong kasalanan sa inyo. Ilan ba kayo? 8. Di ba 8? Siyam, pati si Densyo. Anong kasalanan ko sa inyo? Lahat ng pasya na kay mama Pag dumating ako, tapos na nakatulong na siya Pa, nung nasa abroad ako pa, pupunta si Papang dito, umiram ng pera. Pahiramin mo, hindi mo naman kailangan pera dyan. Pahiram mo. Walang kagatol-gatol, Grace Chingsay. Di kung sikat, kung talagang mapera yung Boy Chingsay na yan, maratulungin niyang gunggong na yan, di sana sa kanya tumatakbo si Papang. Ba't pumupunta pa kay mama? Para humilam ng pera. Mag-isip ka nga, kapag-aral ka naman Ba't sa kanya pa hiram? Ba't siya pa ang bumili? Yan lupa na tinitirikan ng bulok ng bahay nung araw, kung merong Boy Chingsay na mayaman, na matulungin. Paulit-ulit na ako Magbigay kayo ng isang ginhawang na ibigay ninyo dito sa kapatid ninyo. Isa lang. Inyo na lahat yan. Yung para sa kanya, sa'yo na, saksak mo sa baga mo. Isang ginhawa lang. Hindi ako maraming humingi, isa lang. Isang ginhawang na ibigay ninyo sa kanya. Kasi nung kinuha ko siya, hirap kayo Paulit-ulit, di ba? Hirap na hirap kayo. Nakatulong nga ako Sa halip na pinag-aaral nyo pa siya, hindi na Nabawasan kayo ng pag-aaralin at pakakainin. Dahil mula nung kinuha ko siya, nising ko, wala kayong itinulong sa buhay namin. Kami pa nga tumulong sa inyo. Di ba? Bago ako umalis, papuntang ibang bansa, pinakuha pa kita, Bichi, di ba? Nabawasan na naman kayo ng gastos. Umalwan ang buhay nyo nung dumating ako sa buhay nyo, Grace Chingsay, aminin mo at sa hindi. Bichi, alam mo yan. Sa kape. Tapos winawalang yan nyo yung kapatid nyo.
Parehas kayong bugok. Oo, totoo. Simba kayo na simba. Anong nangyari sa inyong magkapatid? No? Umayos ka, Grace. Binihadasal pa rin kita. Sana gumaling ka. Sana humaba pa buhay mo. Oo. Eto, Gracing Sai. Gusto mo ba papanaw kayo sa mundo? Meron kayong sama ng loob sa isa't isa? Oo. Pero tong asawa ko mapagpatawad masyado eh. Oo. Pero stress siya, Gracing Sai, stress. Oo. Pero ikaw, walang kasalanan kapatid mo sa'yo, gago. Sa inyo lahat, wala. Naisipan ninyong pagtulungan to na walang yain. No? Linggo na naman bukas, Gracing Sai. Magsimba ka. Huwag kang... Nakasanayan mo na yan eh. Oo. Pero, nakakaharap ka pa ba sa altar? Ha? Umalis ka dyan. Napakalaking kasalanan ginawa mo sa kapatid mo. Walang kasalanan sa'yo. Pamasko mo na sa sarili mo. Umayos ka bago dumating ang kaarawan ng mahal na Poong Jesus. Ha? Paulit-ulit ako. Kung totoo man yan, pinalalabas mong tanga yung mga magulang mo. Walang magulang na ganyan. Lahat ng magulang, mahal ang kanilang mga anak. Ikaw lang ba anak? Bugok. At lalo ito, alam na alam nila kung anong uring anak ito. Oh. Walang kasalanan to eh. Sa totoo to. Asawa ko mga friend, walang kasalanan. Wala. Napakabait. Napakabait na anak, napakabait na kapatid. Oo. Totoo yan. Oo. Pero ito, sobra bait na ito, itong si Gracing Sai na ito. Doon sa kanyang pamangkin, kay Crisnel. Oy, Crisnel, patayo mo na monumento yan, tita mo. Oo, puta. Wala ka na itulong, pinayaman ka, instant millionaire, tak. O, di ba? Lahat kayo. O, kinupkop. No? Pinag-aral kayo, lahat binigay sa inyo. Ha? Hindi kayo nahihiya, oo. Haba kung ano. Gracing Sai, hindi pa huli ang lahat. Sa kaluluwa mo, kung naniniwala ka sa kaluluwa, matakot ka sa impyerno, huwag kang gago. Nagsamula ka ng maayos, kung kailan santampak ang pera mo, saka ka naging demonyo. Di ba masaya yung lahat ng mga kapatid mo, nabigyan mo? Nakikita mo maganda ang takbo ng kanilang buhay? Putiks ka. Yung Epe, punta ng punta rito. Kawawa. Nagta-tricycle. Pinangangaralan ko naman, ewan ko kung ano rin parang na bumibigay, dewan Pero, wala kang awa. Animal ka, sa totoo lang sa kapatid, wala. Oo, wala. Nagsusumbong dito, ayaw nyo raw siya papasukin dyan. Magbago ka, Gracing Sai, gago to. Baka hindi mo alam kung ano. Nagbabasa ka ng Biblia. Tignan mo kung ano sasapitin ng mga demonyong kagaya mo na nasasaniban ng demonyo. Oo. Hindi ka naman ang lakas ng loob mo. Oo. Nagmamadali ka pa, pinalipat mo lahat ng ari-arian ng tatay mo sa pangalan mo, no? Pero hindi pwede yan. Kasi nga, deed of donation. Hindi po pwede yan. At saka yun nga paulit-ulit, hindi po pwedeng i-donate sa isang anak. Oo, na walang kaalam-alam yung mga ibang anak eh. Kami, nagulat kami. Oo. Kung alam ko lang yan ang nasa tuktok mo, nung humihinga pa si Papang, kinausap na namin eh. Oo. Pala gagaguhin mo lang yung tatay mo. Oo. Wala kang hiya. Mahiya ka sa Diyos. Sa tao pati. Aba. Gracing Sai na to.
ka pa ulit-ulit, aanin mo yung pera. Hindi mo naman madadala sa dami ng pera mo. Mantakin mo sa halip na lahat ng ari-arian na pupunta, pangalan yun ng tatay mo. Nung mahina na yung tatay mo, sa pangalan mo na lang nilagay mo. Oh. Tapos gusto pa swapangin lahat. Patindi ng sobrang demonyo pumasok sa tuktok mo. Gago to. Huwag ganon. Ay nako, Gracing Sai. Tsaka yan, paulit-ulit ako. Pinalalabas mong tanga yung mga magulang mo sa mata ng tao. Ha? Sino kasama ng nanay mo sa palengke nung kokorya-korya tindahan ng palengke niyo? Si Bompin. Siya ang matyagang nagbabantay doon mula umaga hanggang hapon. Patutulugin niya yung kanyang nanay. Napakabait na anak nito. Yun na lang mo. Pati yung nanay niya, Papa, may kasalanan pa sa mundo, ginagyan mo pa ng kasalanan. Sinama mo pa sa korte, naka-wheelchair pa. Mas malakas pa yata kay Bompin yung nanay niya Gracing Sai. Sana makarating sa ito. Yung sa mga taga-Itchaging makakapanood nito, ipaabot niyo dyan. Oo. Sakali matauhan. Wala akong kasalanan sa iyo, paulit-ulit, magkaibigan tayo. Pag nag-uusap tayo, hagakgak ka ng hagakgak. Kung makatawa ka, talagang sagad. Yung pala, wawalang yain mo ko. Wawalang yain mo pala yung kapatid mo, gago talaga to. At nung naghihingalo si Papang, gabi-gabi tayo magkausap. Sana man lang sinabi mo, Sani, suswapangin ko lahat Hindi kita bibigyan. Oh. Nagulat kami. Sa totoo lang, oo. Nagulat kami. Kala mo siguro, planchadong-planchado na. Para sinindikato nyo yung magulang nyo Na kung sino lang ang gusto nyong bigyan, yun lang ang bibigyan nyo. Ang kaso nga, yung nagustuhan mong pagbigyan, yung pinakaulol mong kapatid. Sa lahat ng kapatid mo, yun ang pinakabuwang. Tumandang paurong. Asan na? Wala na. Taki mo ng babae, ready-made pa. Binahayan pa. Luko-luko talaga yung kapatid mo. Sa totoo lang. Siguro kinuha na ni Lord. Kasi baka marami pang perwisyo yun. Ganon, no? Mag-isip ka, Grace. Mag-isip ka. Sayang ka, oo. Umayos ka, Gracing Sai. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kaya ako hinihingi pa kita ng tawad sa Panginoon. Patawarin mo po siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Masyado kang nasilaw. Kung ang ginawa mo, kaso hindi nga kasi totoo yung ginawa mong kawalang yaan, no? Kung ako nasa tayo mo, ganyan, tapos dudunit na magulang ko sa akin yung sabi ko, hindi. Ako sa akin namatay nanay ko Lahat. Gastos ko lahat. Pero hindi ko naisip yung kahayupan mo. Tsaka yun nga. Tuloy-tuloy na sana pagiging banal mo Langit ka na Nagsumiksi ka pa sa impyerno. Sana. Pero hindi nga gagawin ng magulang mo Na-donate sa'yo lahat Lalo-lalo na ni Papang. Hindi naman bobo yun, tatay mo. Kaya ginagawa mo siyang masyadong bobo. Walang magulang nagagawa niyan. Na lahat ng ari-arian niya ibibigay lang sa isang anak na walang asawa, walang anak. Pinakamayaman pa. Pwedeng yung istorya mo, pwedeng ilagay sa libro ng kababalaghan, no? Walang ganon. No, Gracing Sai? Paulit-ulit ako. Kung totoo man yan, maski na hindi, kunyari, dudunit. Dapat sagot mo, hindi Papang, hindi Mamang, wag mong gawin yan. Bigyan mo yung mga kapatid ko, hatiin mo sa amin. Mayaman naman na ako Bakit mo bibigay sa akin lahat yung kayamanan na yan? Aanin ko ba yan? Wala naman akong asawa, wala naman akong anak. Ganda sana, di ba? Kaya mabankrupt yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga nakuhang mana,
Wala ka ng pakialam doon. Wala kang kasalanan doon. Kasalanan nila yun kung hindi nila napangalagaan mabuti yung karapatan nila bilang kapatid, bilang anak. Ganun yun. No. Kasalanan nila. Oh. Diba? Wala ka na doon. Pero yung nagmamagaling ka na akala mo ikaw lang ang marunong, eh malaking kagaguhan yan. Sino ka ba? Oh. Sumuwerte ka lang eh. Inuwerte lang naman kayo, wala ano. Nakabili lang kayo ng mga Ako, Diyos ko. Alam ko kayo, mula ulo hanggang paa. Nangihiram nga lang kayo sa amin eh. Diba? Oh. 2 taon, umalis ako. Pagdating ko, ganun pa rin kayo. Wala pa rin pagbabago. Yung buhay nyo, ganun pa rin. Oh, di ba? Ikaw eh, isang hamak na clerk pa rin nung dumating ako. Oh. Umalis ako, clerk ka. Pagdating ko ng Pilipinas, clerk ka pa rin. Wala namang nagdadagdag sa'yo. Oh. Oo. Katulong kami sa buhay nyo, Gracing Sai, paulit-ulit. Aminin mo sa ayaw mo sa gusto. Oo. At sa ayaw at sa gusto mo, wala akong alam na naitulong sa inyo, yung si Boy Ching Sai. Wala. Bilang kapatid, nabilang ba kayo na maayos ang damit niya, si Boy Ching Sai? Oo. Alila kay lahat yan. Nung nasa bahay ko kayo. Border namin kayo eh. Kaya alam ko kung anong takbo nyo. Gracing Sai, magbago ka. Hindi pa huli lahat sa'yo. Hindi pa huli. Hindi mo madadala yan. O kung saan ka man pupulutin. Mas maganda, sa langit ka na. Oo, ganun. Kasi nandun na yung direksyon mo eh. Bigla kang tumalo sa impyerno eh. Parang ganun ang ginawa mo eh. Oo. Oo. Bigla ka nakaisip ng kademonyohan eh. Mahina rin ang pananampalataya mo. May panahon pa naman. Malay mo, gumaling ka pa. Sana. Diba? Parang inaakay ka na eh. Oo. Si mama, inaalalayan ko dahil malabo ang kanyang mata. Pero pag nasa bahay, hindi ko masyadong nakakalakad pa siya. Pero pag alakad na siya sa simbahan, ganyan, kailangan may alalay siya. Kasi malabo nga, hindi niya nakikita yung Oo, ganun. Pero nakakita pa siya, di sa bahay nakakita siya. Oo. Pero alaga siya. No? O, paano Gracing Sai? Malapit na naman. Umayos ka na, huwag mong pahirapan yung sarili mo. At kung inaantay mo na lalapit sa iyo to na nakaluhod para humingi ng awa, para bigyan mo ng limos, hindi mangyayari yan. Oo. Nangihingi sa iyo, tulungan mo ako, kawawa. Walang hindi mangyayari yun. Ibigay mo yung para sa kanya. Ha? Hindi naman yan sa iyo eh. Talo mo pa yung magnanakaw. Yan ang papel mo. Nasa 10 Commandments yan. Thou shall not steal. Ha? Masawal pa yan. Ninanakaw mo yung karapatan ng kapatid mo. Bilang anak. Tagapagmana. Di ba? Isip ka. Libre yan, payo na yan. Walang bayad yan. Oo. Ha? Ewan ko sa'yo. Bayad ka ng bayad sa abogado. Siguro malaki binabayad mo sa abogado mo. Oo. Siyempre, yan, eto nga, napunta ako sa social media, dito ko nilagay ni Lord, dahil sa'yo. Salamat. Nakikita ko dito kung anong mga klaseng uri ng abogado. Basta mabigat kang magbayad, maski nakademonyo ang ginagawa mo, pagtatanggol ka nila. No. Gaya ito, abogado ni Kibuloy, grabe, Gracing Sai. Nanonood ka ba social media? Wala kaya alam mo social media. Subscribe mo ako ha. Mr. Sa Totoo Lang 2. Tagal na ako rito. Ha? Galing talaga ni Lord. Mo? God moves in a very mysterious way. Kalahin mo, nang dahil sa hayupan mo, napunta ako rito sa social media. Magandang gabi, Gracing Sai. Shout out, Lily Dumalyang, my friend. Josephine Rivera, Pare Rick Rivera, shout out sa inyo, no? Jason Echabe ng Nara, shout out. Kapitan po ng Nara yan, oo.
At saka doon sa mga kaibigan ko dito. June Gabriel, shout out my friend. Siya ba? Marami akong kaibigan, hindi ko masyadong matandaan eh. Si Pare Tom Bakay, shout out. Arnel Castillo, shout out. Pare Ariel, Arnel, no? Ariel, Arnel, shout out sa inyo. Oo. Engineer Agustin, shout out, no? Baka pag napanood nyo to, pasa nyo dyan. Kay Grace Chingsay. Bumalik ka na sa Panginoon, Grace Chingsay. Bumalik ka na. Huwag mo sayangin yung ginamit sa tagal mong simba na simba, bigla kang tatalon sa impyerno. Luko-luko to. Huwag mong gawin yan. Ha? Engineer Joseph Casco, pare, shout out sa'yo. Hindi kita na siya shout out sa regular na vlog ko eh. Oo. No, dito, yung mga taga-Itchagi kayo, shout out ko sa inyo. Para ano nyo. At sa mga subscriber ko, konti lang din sa Itchagi, no? Ipakishare nyo dyan kay Openya Gaduang, Kapitana, shout out. Rod Gaduang, shout out sa inyo mga boss. Hanggang dito lang, Gracing Sai. Umayos ka. Ulit-ulit ako, umayos ka. Ha? Mas maganda sa langit. Oo. Basahin mo sa Biblia. Oo. Walang sakit. Eh pag napunta ka sa impyerno, lahat ng sakit aabutin mo, loko. Huwag ka nga. Ayusin mo yung buhay mo. Ha? Sa mga kapatid mo. Dapat ikaw ang nag-aano sa mga kapatid mo, gago. Dahil sa'yo, nagkakawatak-watak sa halip na maging maipon. Dahil napakarami mong kwarta. Ang binibigyan mo ng binibigyan, yung pamilya ng kupal mong kapatid, gago to. Hindi naman sa'yo yan eh. Sa magulang mo yan. Sa bagay, may sarili kang pera, di yun na ibigay mo. Bakit yung sa kapatid mo eh, ayaw mo bigay? Yung para sa kanilang bilang anak. Oo. Di ba? Luko-luko ka eh, no? Pero sana magbago ka. No, oo. Hindi pa uli lahat sa'yo. Ha? Magkaibigan tayo. Sa lahat ng bayaw mo, ako lang ang kaibigan mo. Oo. Asawa ni Bichi, kaaway mo. Di ba? Oo. Sino? Di ba? Luko-luko to. Kabait ko sa'yo, gago to. Huwag kang gago, ha? Saka pa, Bichi. God bless na lang sa inyo, mga ipag. Ay, shout out. Tia Deli, friend Shermin Sapeda. Jun Lagon, my friend. Shout out. Michelle Edwin, shout out. Oy, mga ano ko yan. Kalat ni Baya, shout out. Hanggang bukas po, mga boss. Good night. God bless. Gracing Sai. Hindi pa huli.